Greetings po mga kababayan. Ito pong muli sa Atty. Roelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa usaping ito, may kinalaman po no, sa sulat po sa atin near Cyrene Ortiga. Yun po ang kanyang username. Ito may kinalaman sa sulat niya na sila daw di umano ay nangungupahan doon sa isang lupa, no? At they've been there for the last 20 years. So, ang itinatanong niya sa akin ay, bali po sir, yung unang may-ari dyan, binenta na niya. Tapos ikalawa, may-ari, yan po gustong magpalis sa amin. Ano po ang karapatan namin dito? Yan ang tanong niya. But sila daw ay sinasabi nangungupahan sila for the last 20 years. Well, ganito yan, kung kayo ay nanungupahan lang, okay? At expired na ang inyong lease contract, whether your lease contract is in writing or oral, may basihan po yung may-ari na palisin po kayo because karapatan po niya yan. Ang land ownership po, no? Enjoy po yan ng attributes, the attributes of land ownership, katulad ng right to possess, no? Right to enjoy the property, karapatan po ng may-ari po yan. So kung tapos na po ang inyong kontrata, o kasi nangungupahan lang kayo, whether your contract is in writing or wala, di pak nangungupahan kayo, that means hindi po kayo may-ari, no? And kahit na gaano kayo katagal na dyan, hindi po hahantong yan sa acquisitive prescription. Kasi po, nandiyan kayo not in the concept of an owner, hindi bilang nagmamay-ari, kundi kayo ay nangungupahan lamang. In short, bilang lessee, kumbaga. So, wala po kayong karapatan na forever nandiyan kayo. Okay? At wala din kayong karapatan na halimbawa yung ima mag-demand. Matagal na kami rito. At kay matagal na, dapat bigyan mo kami ng parte ng kapirasong lupa. Para kasi may karapatan na kami dahil dito na kami nakatira for the last 20 years. Ay wala pong ganun batas. Wala pong kayong karapatan na i-insist na manatili dyan. Kasi pinapalis na ka ng may-ari. Kasi karapatan po ng may-ari na i-enjoy yung kanyang property, the right to enjoy, the right to possess. Yun po ang karapatan ng may-ari. Ngayon, ang maaari nyo gawin, maybe you could sit down with the new owner na either i-renew yung lease ninyo or pagbigyan kayo pa ng extension or anumang settlement na magkaroon kayo ng agreement doon sa may-ari ng lupa, no? So yun ngang kasi tapos na po ang inyong lease halimbawa, or kung wala kayong lease, yun nga pwede po kayong palisin. So anong karapatan ninyo? Ay karapatan niyo for now, nandiyan kayo, in possession kayo, nandiyan kayo. We can consider you as a de facto in possession de facto doon sa lupang iyan. Pero your possession is no longer be considered as de jure. Kasi po, maring tapos ang kontrata ninyo or wala na kayong kontrata. At kaya pinapalis na kayo ng may-ari. So, ang mangyari po niyan, kung pinapayagan lang kayo ng may-ari na pagpatuloy pa na nandiyan kayo, it's only by mere tolerance. Pag sinabing tolerance, you could be removed, you could be evicted anytime. Kung ang bayad ninyo halimbawa sa lupa ay monthly, that means nag-expire po ang yung kontrata niyo month to month. Kung nagbabayad kayo annually, so every year po, nag-expire po ang inyong pagtira diyan sa bahay. Kung nagbabayad ka every 6 months, so kung saan kayo nagbabayad every now and then, monthly man yan, quarterly man yan, or annually, or semi-annually, so yun nung po ang magiging duration ng inyong contract. So halimbawa, every month kayo nagbabayad doon sa may-ari, wala nang kontrata. So every month po nag-expire po ang inyong kontrata. So that means you could be evicted, no, from the property of the owner. Now hindi maliwanag doon sa sulat mo kasi kung
kung ang inyong pagtira doon ay building lamang, no? At sino ba may-ari ng building? Kayo ba o yung may-ari? So, whether the owner of the land or the building ay kayo ba sa building at hindi sa lupa, may karapatan pa rin po yung owner ng lupa na paalisin po kayo. Okay? So nasa poder po, discretion na po ng may-ari kung kayo po ay i-extend niya ng consideration, maaaring bigyan kayo ng panibagong lease. For now, kung paalisin kayo, the most that you can do is ask for a reasonable time na makapaghanap po kayo ng malilipatan po ninyo within that reasonable period of time. So, maaaring bibigyan kayo ng demand letter ng lawyer nila na pinapalis na kayo sa loob ng inyong panahon. So, pag hindi po kayo aalis sa tinakdang panahon, ay magkakaroon po kayo ng asunto. Magpapile na po yan ng kaso sa inyo. It could be a forcible entry or unlawful detainer. Depende po sa inyong situation. No? So, pag pinal na po natin ang kaso, ayun na, magkaroon na po ng pagdinig. But definitely po, dahil hindi naman kayo may-ari din sa lupa, matatalo at matatalo din kayo. It's only question of time kung kailan kayo mapalis. So, pinaka-the best po niyan para maiwasan din yung gastos, no, doon sa korte. Siyempre, pag may kaso po, may gastos din po yan, stressful pa, inconvenience. You sit down with the owner. So, makipag-compromise kayo, ano bang maaari niyong gawin. Okay, baka naman maawa yung may-ari sa inyo na napagbigyan pa kayo ng ilang taon pa na manatili dyan habang hindi pa kayo ready. Or, kung kayo naman po ang nagpatayo ng bahay, okay, ay maaaring makipag-negotiate ka doon sa may-ari ang lupa na bayaran kayo doon sa napatayo ninyong bahay. Okay? Kasi maaaring kayo may consider na tinatawag nating builder in good faith. Okay? Or kung builder in good faith kayo, kung ang halaga ng bahay ninyo ay mas malaki doon sa portion na lupa kung saan nakatirik yung inyong bahay, then you have the right to to buy that land kung saan nakatayo yung inyong bahay. Kung kayo ay nagpatayo ng bahay, kayo may-ari ng bahay, at kayo may tuturing na builder in good faith. Pero kung hindi po kayo nagpatayo ng bahay, umuupa lang kayo sa lupa, at ganun din po doon sa building, wala po talagang. It's only question of time, mapapaalis po kayo kung ayaw po ninyong umalis, ay darating po hantong po sa korte ang inyong usapin. So, sit down with the landowner and let's explore ano bang pwede ninyong gawin, no? Doon sa inyong situation. So, okay. So, bago tayo magpatuloy, I hope na bigyan po natin ng katugunan, no, ang sulat po sa atin. By the way, kung kapapasok lang po ninyo at kung hindi pa kayo napag-subscribe at hindi pa nakapag-follow, ay hindi naman po siguro kalabisan. Ako po ay hihirit po sa inyo ng isang follow, isang subscribe, isang share, at isang like upang sa ganun matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na mapag-share po tayo, no, sa ating mga napag-usapan dito upang sila rin o kayo o mga kamag-anak ninyo, kaibigan po ninyo, kakilala ninyo o neighbors po ninyo upang sila din ay may mapupulot, may matutunan sa ating mga pinag-usapan. Sabi natin ay lamang na ang may alam sa batas. See you in the next video. Bye for now. God bless.